Pagkatapos namin mag-harvest ng mga upo, ampalaya at iba pang gulay, ay diretso na nga namin itong pinunta sa palengke. At pagkatapos nga niyan ay namigay kami ng 20 kilos na patola. Bago pala kami umakyat ng asawa ko dito sa taas ng bundok, ay hinintay muna namin na makapasok yung anak ko sa school. At pagkatapos ngang maihatid yung anak ko sa school, ay diretso na kami ng asawa ko dito sa taas ng bundok para mamitas ng mga gulay. 10 pirasong upo pala yung napitas ko dito lahat. At siguradong sa susunod na araw ay mas marami pa dito yung mapipitas ko kasi marami pa rin talaga siyang mga bunga. Ang benta pala namin sa malalaki ay 40 pesos ang isang piraso at sa maliliit naman ay 20 pesos. Pinitas ko na rin pala yung tanim ko na bonito na ampalaya kasi nakita ko na ang dami niya palang bunga ngayon. Higit 2 kilo nga dyan yung nakuha ko at ibibigay ko rin pala to sa nag-order sa akin ng upo. Kami lang palang mag-asawa ngayon na nag-harvest ng gulay kasi sila mama tapos yung kapatid ko ay nakapagpitas na kahapon. Hindi na namin naisabay na pitasin kahapon yung mga upo sa mga pintas nila mama na gulay kasi alanganin pa talaga yung laki niya. Pagkatapos ko palang mamitas dyan ang bonito na ampalaya, ang sunod ko naman na kinuha ay yung mga ampalaya na mahahaba. Sa mga palagi po pala dyan na nakasubaybay at palagi nag-aabang ng mga vlogs ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po kasi kahit paulit-ulit na lang yung content ko, paulit-ulit na lang na umaakyat dito sa taas ng bundok para mamitas ng gulay. Kahit na ganun hindi pa rin po kayo nagsasawa na panuorin ako. Sisipagan ko pa po sa pag-edit at hanggat maraming nanonood at maraming nakasuporta ay hindi po ako magsasawa sa pag-upload. Balik na nga ulit tayo dito sa ginagawa ko at pagkatapos ko nga dyang mamitas ng ampalaya ay pumunta naman ako dito sa tanim ko na sitaw at pinagkukuha ko na nga dyan lahat ng mga mabibintog niya na mga bunga. Namitas din pala ako ng bulaklak ng kalabasa dahil sila mama ay hindi umakyat ngayong umaga dito sa taas ng bundok. Madilaw na ang mga dahon ng kalabasa at kakaunti na nga lang ang napipitas ngayon. Nasa 4 na tali na lang o mga 5 tali na dati ay mga nasa 50 tali o kaya naman ay umaabot pa dati sa mga 60 tali. Bukod pala dun sa i-deliver namin sa palengke ng mga upo at ampalaya, yung iba dito katulad ng mga bulaklak ng kalabasa at saka mga okra yung order mismo sa akin. Pagkatapos ko ang pitasin dyan lahat ng bunga ng okra ko na tanim, ang sunod ko naman na kinuha ay itong mga tanim ko ng mga patola. Hindi pala masyadong mabenta ang patulang ganito sa palengke dito sa amin kasi ang gusto ng mga tao na patola ay yung may kantuhan. Ayaw nila tong makinis, parang hindi kasi nila masyadong kilala. Pero para sa amin, mas gusto namin tong ulamin kasi mas malaman ang patola na to kumpara dun sa isang patola. Yung napitas ko pala kanina at naipon na upo dito sa may damo ay nilagay ko na dito sa sako ngayon kasi kanina hindi ko kayang bitbitin, masyadong mabigat kapag nakalagay lahat sa balanan. 10 pirasong upo nga lang dyan yung pinitas ko pero may kabigatan din pala buhatin at hindi rin pala maganda kapag maraming upo yung itatanim namin dito sa taas ng bundok. Problema kami, buhatin pababa. Pagkatapos nga namin mamitas lahat dyan, ay bumaba na rin kami. At pagkarating nga dito sa bahay, pinaglalagay ko na sa plastic to mga gulay. Yung iba kasi dito ay order sa akin at yung iba naman meron akong pagbibigyan. Hati-hati na nga lang ang ginawa ko dito sa bulaklak. Pero yung bulaklak kanina na nakalagay sa isang fishnet, order sa akin yun nung dati kong teacher. Yung mga binalot ko pala dyan ay merong laman ng mga sitaw, ampalaya, okra, bulaklak ng kalabasa at saka patola. Pagkatapos namin maibalot lahat dyan, naghugas lang ako ng katawan pagkatapos nagpalit ng damit. At eto na nga at umalis na kami nila papa para i-deliver yung mga gulay. Yung pangalawa pala namin na pinuntahan ay sa school ng anak ko at inabutan ko rin pala ng gulay yung teacher ng anak ko. Pagkatapos nga niyan, meron pa pala ulit akong aabutan dito ng gulay yung dati kong teacher nung grade 5 ako. Si ma'am pala yung may order sa akin ng isang fishnet na bulaklak ng kalabasa. Hindi ko na tinali kasi talagang hindi na kayang talian gawa ng yung mga tangkay niya maiigsi na lang. Pagkatapos niyan, sunod naman namin pinuntahan ay yung palagi namin binibilihan na mga buto na pantanim. Nag-abot lang pala kami sa kanila ng patola kasi yung patola dyan na makinis ang balat sa kanila galing yung buto niyan, binigyan nila kami. Pagkatapos niyan ay diretso na pala kaming pumunta dito sa palengke at dito na nga namin binigay yung mga pinitas ko kanina ng mga upo at saka yung 2 kilo na bonito na ampalaya. Bali ang kabayaran pala lahat ng 10 pirasong upo at 2 kilong ampalaya ay 460 pesos. Pagkatapos namin mag-deliver ng ampalaya at saka upo ay namigay naman pala kami dito ng mga patola. Bali ang patola kasi talaga na to kahapon pa talaga to napitas. Tapos nung dineliver ni mama sa palengke wala na halos magkuha. Tapos kung kukuhanin man ay 20 pesos na lang daw per kilo. Kaya ang ginawa ni mama, hindi niya na lahat binagsak sa palengke. Yung iba ay benta niya tapos yung iba naman ay inuwi niya na sa bahay. At ngayong umaga nga ay pinamigay na lang namin. See you na for today's video. Thank you for watching!